Ano ba ang tunay na iglesia? Sa Biblia, ang salitang iglesia o church sa English ay tumutukoy sa komunidad o katawan ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi lamang isang gusali o organisasyon. Ito ang 5 mahalagang punto para maunawaan natin ito. Una, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia, na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Ibig sabihin, si Kristo ang ulo ng katawan at ang kabuuan ng iglesia. So, ang iglesia ay hindi isang struktura o gusali, kundi mga taong sumasampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, isa ka sa parte ng iglesia. Pangalawa, ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 18, at ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit na kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok o panlilinlang, ang tunay na iglesia ay hindi matitinag dahil ito ay nakatayo sa pananampalataya kay Kristo. Pangatlo, ang iglesia ay tinawag na banal at banal na sambayanan. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, tinawag ang iglesia bilang banal na lahi, haring saserdote, bansang banal, sambayanan na kanyang pag-aari. Hindi perpekto ang mga tao sa iglesia, pero ito ang pangkat na tinawag ng Diyos para maglingkod at mamuhay na naayon sa Kanya. Pang-apat, ang iglesia ay dapat mamuhay ayon sa aral ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 42 to 47, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Maraming himala at kahangahangang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong Kanyang iniligtas. So makikita natin ang unang iglesia na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagdarasal at nagmamalasakit sa isa't isa. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa mga turo ni Kristo
at nagbabago ng buhay dahil sa kanyang mga salita. So sa madaling salita, ang tunay na iglesia ay hindi gusali, hindi rin isang relihiyong organisasyon lamang, kundi ang mga taong nananampalataya, sumusunod at nagmamahal kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. At ang iglesia, ang katawan ng Diyos sa lupa, tinawag na mamuhay na banal, magkaisa at maging ilaw sa mundo. So yun lang mga kabok. Have a great day and God bless.